beam, no, with 3 forces acting on specific distances. So, yung una nating force, yung P1 natin, nag-a-act sa left end of our beam, no, with an inclined force 25 kilonewtons, no, 40 degrees with respect to our horizontal. Tapos yung second force natin, at 4 meters from the left, no, inclined pa rin siya with value ng theta na angle. 60 kilonewtons yung P2 natin and yung ating P3 na may 80 kilonewtons. No. So, yung buong beam natin is 10 meters long. No. So, yung P3 natin is 6 meters away from P2. So, 4 plus 6 meters is 10 meters of length ng ating beam. Wait lang. So, naririnig niyo ba yung ibang instructors dito sa background? Hindi Yes. naman po. Purple, gumagana. Effective ang noise cancelling ng earphones na nabili ko. Okay. Ano tawag dito? Ayun pala. Picture ko. So, how do you think we should approach the problem? So, makikita natin na all our forces, no, hindi sila concurrent. Hindi rin sila parallel. No. So, sila ay non-concurrent ito pag ganito, no? No. But we can do something to analyze para matulungan tayo mag-analyze nito, no? So, gagawin natin siyang trigo. Gamitan na siya natin ng trigonometry. Okay. So, kailangan nating hanapin is the x component of the resultant force. The magnitude of R and the corresponding value of this theta. So, yung three forces natin, pagsasama-samahin natin sa isang equivalent force na R. So, hanapin natin yung x component ng R natin, yung mismong value of our R, and yung theta. Okay. Ayan. So, ang ginawa natin dito is we are extend natin yung line of action of our forces. No, until they meet an intersection or until they have a common point. No, so nag-meet silang lahat dito. Let's call this intersection point A. No. And we'll call this, no, so this end is point B. This point is point C. This is point E. No. So, kung mapapansin natin, nakabuo tayo ng isang malaking triangle. No. So, pwede nating, no, pwede nating hatiin yung malaking triangle, ano, pagdadalawahin pa natin. Para mas madali, or pwede nating ma-piece, pwede tayong mag-isolate ng parts na tawag natin, na i-analyze natin. No. So, if we're going to cut the triangle in half, no, so yan, yung ating broken line papunta dito. So, hindi sila magkapantay nito ha. So, may angle pa rin ito. So, yung straight line na nabuo natin has a certain distance from from C. No, so yung naging distance from this point hanggang dito sa D, so we'll call it x distance. Yan. Tapos yung tinamaan ng ating vertical line dito sa beam, that is point D. Yung vertical line na na-form natin dun sa gitna ng ating triangle, we'll call that H. Okay? So, yung una, no. So, ang hinahanap lamang natin is the magnitude of the resultant. No.
yung R lamang, yung value lamang ng R, yung magnitude. So, wala siyang certain placement along this beam. No, so hindi natin siya mahanapan ng placement kasi um, tawag dito, siya ay pang ibang topics pa, for future topics pa kasi yun eh, or ibang subjects natin siya pwedeng ma-discuss. Okay, so ito, nakakapag-determine lamang tayo ng position or ng angle ng ating resultant kapagka 2 forces lang yung bigay or kahit hindi pala 2 forces, kapag meron tayong concurrent forces. So, since itong forces na binigay natin is not concurrent, ginawan lang natin siya ng in-extend lang natin yung kanyang line of action mismo. No, yung tawag dito. So, hindi natin malalagyan ng placement yung resultant natin. Okay? Pero kung gagawa natin siya ng x, ng rx, and ng ry, yan. So, this will be our solution. So, yung Rx natin is 25 cosine 40 plus 60 cosine theta minus 80 cosine 50. So, dalawa yung unknown natin. No, so hindi siya solvable ng shift solve. So, we can, tapos yung Ry natin, so ganun lang din, 25 sine 40 plus mm, sine 60 sine theta, tapos plus 80 sine 50. So, yung sign convention na ginamit sa Rx is lahat ng going to the right, ang positive. Yung Ry natin, lahat ng going upwards ay positive. So, kaya nag-negative to, minus 80 cosine 50. Kasi yung orientation or yung direction ng ating 80 kilonewtons is going to the left. No, so, pareha silang merong unknown na theta, tsaka yung mismong value ng Rx and Ry. So, dalawa yung unknown natin. Pwede natin silang tawaging equation 1 and 2. No? So, babalikan natin sila mamaya. Yan. Tapos, para magamit natin yung ating ginawang diagram kanina, let's use muna yung triangle ABD natin. So, A, B, D. Paano ba? Try ko siya i-trace ha. Triangle A, B, oh no. Hindi ko na siya mabubura. Wait. Nawala tuloy lahat. Yan. So, yung A, B, D. So, this will be our first part, no? So, ito yung una nating i-analyze. Hindi talaga siya tuwid yung horizontal. Tiwag. No, so meron tayong given angle. Meron tayong distance, no? So, pwede nating magawan siya ng equation. So, tangent 40. So, opposite ulit, opposite over adjacent. So, yung h natin, still unknown. Wala pa tayong value of h. And, yung ating adjacent is 4 plus x. No, so, yung distance x natin from point C to point D. Yan yung pagka nire-write natin yung ating equation, so we can get this formula now. So yung h natin will be equals to 4 plus x times tangent 40. So masyado siyang madami pa ding unknowns, dalawa pa din yung unknowns niya. Let's call it equation A. So yung sunod natin,
Palitan natin yung color. Yan. So, ang sunod naman nating titingnan or gagawa ng equation is triangle ADE. So, this triangle. Q. Okay. So, ganun ulit. We have a given angle, 50 degrees. So, using the tangent function, tangent 50 is equals to height ulit over 6 minus x. Kasi yung 6 natin is hanggang dito, di ba? Yung distance natin from point C up to point E is 6 meters. Tapos na-intersect or dinivide natin yung triangle natin. So, meron tayong ngayong distance x. So, yung x natin, ibabawas lang natin dun sa 6 meters. No? So, manipulating again the formula that we had made. Yan. So we can get h is equals to 6 minus x tangent 50. No, so dalawa pa rin yung kanyang unknowns. Kailangan natin siyang tawagin ng equation B. Kapag pinag-equate natin yung dalawa, no, diba? Yung 4 plus x tangent 40, 6 minus x tangent 50. No, so makukuha natin yung value of x na 1.868 meters. Tapos, babalik natin, input natin yung value of our obtained x doon sa value ng sa isang formula to get the value of h. Yeah, wait lang pala. Tanggalin na nga natin, may text pala tayo na lagyan. Yan. So, na-analyze na natin yung dalawang malaking triangle. So, last one ay ito ng triangle ACD. So, ito. Ayan. Yung ACD natin. So, same. No, pero dahil tayo ay ang theta pa lamang, meron na tayong value of our h and x. No, so, opposite over adjacent, we can get the value of our theta, which is 69.22 degrees. So, nagets ba yon? So, nakuha na natin yung question number 2 natin. Nagets po? Yung naging process? Okay, sige, sige. Yan. So, to continue, yung ating solution, no? So, nakuha na natin yung sagot sa ating number 2. So, 'di ba, ang pinapahanap sa number 2 ay yung ano nga yun? Yung angle theta natin, no? Ayan. So, balik tayo dito sa ating equation 1. No, dahil meron na tayong value ng theta, pwede na natin siyang i-substitute or i-input na natin siya dito sa ating equation 1. We can get the value of Rx natin as negative 10.99 kilonewtons. So yan, meron na tayong x component. We can now get our y component din. So substituting din yung ating value of our theta dun sa 60 sin theta kanina sa equation 2, we can get the y component ng ating resultant. No? Tapos, yung formula for resultant natin, rx squared minus ry squared square root. So, yung mismong value ha, hindi tayo pati yung negative ay kasama sa isa-square. So, kailangan positive yung makukuha nating value dito. No? So, yan. Ang makukuha nating magnitude
ng resultant natin is 133.90. So in total, itong beam natin na 10 meters in length, ang na-experience niya na na force from these three, kung pagsasamahin natin or combine natin into a single force, no, is 133.90 kilonewtons. No. So, nasagot natin yung ating, number 3 pala yon. Nasagot natin yung 3. No. So, yung theta of P2, yung angle ng ating second force, yung x component ng ating resultant, and yung mismong value of our equivalent force R. Nagets ang ating solution? No. So, itong problem na to, hindi natin kailangang hanapin yung position ng R ha. Yes. So, talagang magnitude lang yung ipinapahanap sa atin. Ayan. So, ano ba? After nito, meron last one na. Last one natin na um, sample problem. So, nakopya na ba? Nakopya ba yung ating solution? Okay. Yan. So, yung huli nating sample problem, sabi, a wooden boat is pulled by two speedboats. If the resultant of the forces exerted by the speedboats is a 5,000 pound force directed along the axis of the boat, dalawa yung kailangan daw nating hanapin. So, determine the tension in each of the ropes knowing that yung A natin is equals, yung angle A is equals to 45 degrees daw. So, kailangan din daw nating mahanap, determine the value for which the tension in rope 2 is a minimum. So, kailangan yung tension na binibigay nung or um, na-experience ng ating rope 2 ay yung minimum tension na pwedeng mailabas or ma-experience nung dalawang ties or dalawang ropes. So, yun yung ating problem. Ayan, given na tayo ha. Given na kayo ng value of the resultant. Ang kailangan nyo ngayong hanapin is yung T1 and T2. Given kayo ng angle, no, from yung angle ng T1 papunta sa ating resultant, yung resultant naman is along the axis of the boat. So, yung resultant natin is naka-horizontal. No. So, gusto nyo bang itry? Bibigyan ko kayo ng 10 minutes to think about how to approach the problem. Tapos, balikan natin. Balik tayo by 2:40 to discuss.
Okay. So, it's 240. Okay. So, sinong merong proposal or solution on how to approach or solve the problem? Lamig. Yan, sige, Miss Bernardo. Yung number 1 lang po yung yung nasagutan ko po kasi po hindi ko po alam yung number 2. Puwede pong i-present ko po? Ay, wait lang, sorry. Hindi ko alam kung wait lang. Hindi ko naririnig, eh. Wait lang. Hello po? Okay naman. Wait lang. Si Miss Umali, Karil, mag-open ka nga ng mic. Po. Oh, no, hindi ko kayo naririnig. Bakit gano'n? Wait lang. Wait lang, I'll rejoin ha, wait lang. Hello? Sige, Miss Umali, try again. Pa-open nga, Hello baka po. hindi ko ulit narinig. Rinig niyo po? Wait lang, hindi ko kayo narinig. Bakit nawala naman bigla ang sounds? Po? Ang alam ko ma'am, sir, pag Wednesday po. Oh, no. Wait. Deck of cards, which is the heart. And dalawa lang din yung And then next naman natin ay subsimple interest. na 2 So over kapag subsimple interest, ito yung 50. actual na Hello? Hello po. Ayan, okay. Sige. Puwedeng kung nag-try mag-solve sa notebook si Miss Bernardo, mayroon ka bang ka solution? Hello po, good afternoon po. Yes po. Sa number 1 pa lang po, puwede ko po ba i-present yung Oo, solution ko po? sige. Oo, Sige po, wait lang po. Permission to share by screen po. okey. Kita po ba? Yes. So, yung solution ko po is yung katulad lang po dati ng ginagawa ko po sa physics, Mhm, which is dun po sa mismo pong equation po, kung paano po kukunin yung horizontal at vertical po sa tension po. Bale yun lang din po yung ginawa ko, kahit po may missing variables po. mhm, Since, kaya naman po siyang kunin. So, ito po yung equation 1 po sa horizontal and equation 2 po sa vertical. mhm, Tapos po ang napili ko po na gamitan na i-simplify muna is ito pong equation na nasa vertical po. mhm. So, ang nakuha ko po is 1.4142 T2, which is value po ng T1. Mhm, Tapos po yung value po ng T1 sinubstitute ko po sa equation 1 po natin, which is ito pong
T1 cosine 30 plus T2 cosine 45 equals to 5,000 po. So, sinimplify ko lang po siya. So, my T2 po is 2,587.7 pounds po. So, may value na po tayo ng T2 which is pwede ko na po siyang Mhm. i-substitute dito po sa value po ng T2 dito po sa equation po na hinahanap ang T1. So, eto na po siya. So, nung sinubstitute ko po, ito po yung lumabas. 3,661.5 pounds po. Yun lang Okay. po. Okay. So, dun sa ibang nag-try mag-solve, so, similar ba kayo nung nakuha ni Miss Bernardo? Halos same po, ma'am. Okay. Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan, sige Miss Umali, ikaw na lang muna ang magtali ng ating at, tawag dito, recitation ha. Nalimutan ko maglabas ng class list, eh. Okey po. Thank you so much. Ayan. So, yun napaka-ano, direct nung ating solution from Miss Bernardo 'no. So, kung mas nadadalian dun, yun ang gamitin ano. Kasi yung mga solution dito sa ating PowerPoint ay hindi siya gano'n ka-conventional 'no. So, medyo lumalayo pa siya, but yung nakuha ni Miss Bernardo and yung naging sagot dito is very, um, malapit na lang. Konting-konti na lang yung discrepancy natin. So, siguro nasa ano siya, nasa rounding off ng naging sagot 'no, kaya nagkaroon ng discrepancy. Pero we almost arrived at the same values. Oh. So 'yan, nag-parallelogram tayo dito sa method natin dito, and then we used sine law 'no. So given na yung ating A is 45 'no. So inuna nating i-analyze, in-isolate natin 'tong itong triangle na 'to. So 'di ba 'pag nagpa-parallelogram tayo, nire-reflect natin itong force na 'to on this side, and then this force on this side. So naka-form tayo ng triangle with given angle A 'no. Tapos yung ni-reflect natin dito na angle ni T1, so yung 30 degrees niya dito, nung ni-reflect natin siya dito on this side, so ito dapat is 30 din. So yun, yung 30 natin dito. So 45 plus 30 minus 180 aray ko, is 105. Yan, so ito yung angles natin dito sa triangle natin. So meron tayong given value of the resultant which is 5,000, tapos T2 and T1. So using sine law, i-equate lang natin yung tatlo. Wait lang. Yan. No. So yung sine 105 all over yung kanyang katapat na side. So equals to sine 45 over T1 and sine 30 over T2. Yan. So yung nakuha ni Miss Bernardo kanina ay napakalapit na 'no. So 3661 ata yung kanya, tapos 2587 or 2589. Di ko sure. Basta napakalapit na nung chineck ko. Okay, yan. So yung binigay ni Miss Umali 'no. So same kami na nakuha. Oh.
Ma'am, naka-off mic po kayo.